nga ba ang kinakailangan gawin ng isang Pilipinong divorced sa kanyang foreigner na asawa at nais na muling magpakasal? Maaari nga bang kilalanin ng batas ng Pilipinas ang isang divorce na ipinasa sa ibang bansa? Alamin ang ating mga karapatan dito sa Ito ang Batas sa Pilipinas. You wanna go to Japan? Maybe? Yeah. You wanna go to Yumasan! Is this what you want, Akira? How dare you! Yun lang ang ginawa mo? Oo, Day. Nako, ayoko namang magwala at maglupas sa'yo, no? Alam naman namin na hindi na namin mahal ang isa't isa. At isa pa, moved on na ako. Ganun lang kadali sa'yo yun? Ay, alam naman talaga namin na wala na talaga eh. Yung hindi na mag-work yung relasyon. Tsaka, okay naman kami. Friends nga kami sa Facebook. Alam mo ba, may nabasa ka tungkol dyan. Sabi nila, kapag magkarelasyon daw, pinagpatuloy pa rin nila ang relationship nila as a friend, ibig sabihin daw nun, they didn't stop loving each other. Meaning, meron ka pang feelings kay Akira, no? Gaga, wala na. Ano ka ba? Divorce na kami ni Akira. Tsaka final na yun. Kaya nga kita pinapunta dito kasi kailangan ko talaga ng tulong mo.
Aber, bakit mo kailangan ng powers ko? Kilala mo si Borge. Si Borge! Yung maniligaw mo yung college? Oo. Yung malaki ang katawan? Oo, At higit sa lahat, malaki ang mata? Oo, siya nga. Anong meron naman sa kanya? Nag-propose siya sa akin. Ano? Nag-propose siya sa akin. Ang swerte mo! Alam mo siguro nung nagbuhos ang kagandahan ng Diyos dito sa mundo, sinalo mo lahat, no? Sure mo naman yan, te! Ganito kasi yan. Ang gusto ko sana, kung magpapakasal man kami nito ni Borge, yung wala akong sabit. Teka, di ba divorce na kayo ni Akira? Ayun na nga. Kaso, may nakapagsabi kasi sa akin, yung divorce ko raw, effective lang sa Japan. Wala kasing divorce sa atin eh. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. Ayon sa second paragraph ng Article 26 ng Family Code, kapag ang isang Pilipina ay nakasal sa isang dayuhan at pagkaraan ng panahon, ang dayuhang asawa ay nakakuha ng diborsyo sa ibang bansa at pinapahintulutan siya ng magpakasal ng muli, ang Pilipina naman ay maaaring magpakasal muli sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa sitwasyong kagaya kay Vilma, pumapasok ang judicial recognition of foreign divorce. Isang proseso kung saan kinakailangan patunayan sa Philippine Court na isang foreigner ay kumuha ng divorce sa ibang bansa at ito ay valid sa ilalim ng kanilang batas. Sa ganitong paraan, maaaring kilalanin ang karapatan ng isang foreigner at naiwan nitong asawa na muling makapagpakasal. Upang kilalanin ng Philippine Court ang divorce na ipinasa sa ibang bansa, kinakailangan ni Vilma na mag-file sa ating Regional Trial Court ng Petition for Recognition of a Foreign Judgment, kung saan kikilalanin ng Philippine Court ang judgment or desisyong divorce na inisyu sa isang foreign court sa kondisyong ito ay naaayon sa kanilang batas. Para naman mapagtibay ang petisyon, kinakailangan magsumite ni Vilma ng mga sumusunod na dokumento. Una ay ang kopya ng divorce decree sa ibang bansa. Pangalawa ay ang kopya ng marriage certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority o dating NSO. Importante rin na makapagbigay ng kopya ng divorce law or national law mula sa bansa kung saan ifinail ang divorce. Para ito mapatunayan na ang kinuhang divorce ay valid at naaayon sa kanilang batas. Patunay na ang dating mag-asawa ay maaaring muling makapagpakasal. Narito ang kumpletong listahan ng mga dokumentong dapat isumite. Tandaan na kinakailangan certified ito ng government office na may custody nito. Kung ang dokumento ay galing sa Japan, kailangan ay authenticated ng Philippine Embassy sa Tokyo. Petition to be filed in the RTC. Family register in Japanese character. Family register in English translation. Divorce notification in Japanese character. Divorce notification in English translation. Divorce certificate issued by Japanese Embassy in the Philippines. Certified true copy of pertinent portion of the Civil Code of Japan.
authentication certificate for divorce certificate issued by the Philippine Department of Foreign Affairs. Marriage certificate issued by the Philippine Statistics Authority, formerly NSO. Newspaper publication. Certificate of posting. Judicial affidavit of the witness. Ang mga dokumentong inilahad ay maaaring mabago depende sa bansa kung saan inihain ang divorce. Sa kasong ito, ang mga sumusunod na dokumento ay applicable lamang sa divorce na naganap sa bansang Japan. Kung nais naman ni Akira na muling ikasal sa loob ng Pilipinas, kinakailangan niya lang makakuha ng Certificate of Legal Capacity to Marry or CENOMAR mula sa kanilang embassy. Kung meron pa po kayong ibang katanungan o nais humingi ng legal assistance, maaari kayong tumawag, mag-text, or mag-email sa mga sumusunod na detalye. Maaari rin po kayong bumisita sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Attorney Carol at ito ang Batas sa Pilipinas. Ay, alam mo, kung hindi lang kita BFF, hindi kita tutulungan. Grabe naman siya, oh. Baka tulungan mo ko. Sige na. Pag-iisipan ko. Pero hindi, meron akong kakilala dyan sa may Integrated Bar of the Philippines. Diyan lang yun sa may Ortigas. Talaga? Sumasamahan kita? Uy, baka may bayad ah. Legal advice lang ang kailangan ko. Ay, grabe ka. Wala, no? Huwag kang praning. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Ito ang Batas sa Pilipinas. Para sa iba pang mga videos, mangyari lang pong mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel at bisitahin ang aming social media websites. Muli, maraming salamat po at welcome po kayo dito sa Integrated Bar of the Philippines.